Okay, magandang hapon mga ka-riders. Minessage tayo ng ating contact dito sa Rosie Santa Cruz branch dito sa Barangay Pagsawitan. Ayan po sa Sitio Bagong Anyo. Tuturo ko na po sa inyo yung pinaka-exact location niya. Bali, pag galing po tayo ng Pagsangan, ito, yung dulo po niya sa sambat ng Pagsawitan, then Pagsangan. Nasa right side po. Then kung manggagaling naman tayo sa pinaka-town proper ng Santa Cruz, ayan po, nasa left side naman po siya. Okay, lahat naman tayo, ang pinapangarap talaga ay yung magandang specification, leading brand sa motorsiklo. Pero siyempre ang reality po talaga, hindi kaya ng ating bulsa. So talagang dito po tayo pupunta sa Rosie. Dahil ito nga po ay sabot-sabot lang, usap-usap lang, presyong masa. Kaya marami po ang mga Pinoy pa rin na dito po umaasa sa mga motorsiklo ng Rosie. 3, 2, 1, go. So, April 1, tamang-tama po, kaumpisa ng April. Ito po ang mga available nilang units. Si RFI, si Pulse, si Rapid, si Flare, si Rosie Rush, si Titan, at saka ito po yung pinakabago nilang labas ngayon na Rosie Flex 125i. Ayan, sa mga ka-riders natin na mahilig mag-flex ng motor, ito na po ang totoong flex. Ayan, si Rosie Flex 125i. So syempre, pag may letter I, alam natin yan ay FI na po o fuel injected na. So sa ngayon po, inaalam pa lang natin yung kanyang mga specification at hindi pa po natin kabisado. So sa ngayon po, i-walk around review lang natin, ikutan natin itong kanyang pinaka dimension. Ayan po, sa headlight, mapapansin naman natin. Wala siyang tinularan. Very unique ang kanya pong layout o design ng kanyang pinaka headlight. Ito mapapansin nyo po, parang may tatlong layer siya na naka-chrome. So, kung di tayo nagkakamali, ito na po siguro yung kanyang pinaka DRL. So, mamaya, merong doon makikita natin kung tama po yung yung sinasabi ko. Ayun, yung isa pong black ang i-review natin, nilalagyan lang po ng battery saka gasolina. So, okay. Pero mas nagagandahan po ako dito sa kulay white eh. Okay, full LED po ang kanyang headlight. Tapos sa kanyang turning signal yan, naka-LED na rin po. Tapos dito sa likod, okay, halos kapareho po siya ng taillight ng Rosie Passion. Ewan ko lang, tatanong natin kung ito na ba talaga yung FI version ng Rosie Passion. Ano po, kasi sabi maglalabas nga po raw ng FI ng Passion. Okay, ito sa kanyang screen. Ito, although bilog lang ang kanyang layout ng kanyang speedometer, pero ano po ito, full digital na po ito. Then ito, hindi nawawala yung kanyang charging port. Meron po siyang charging port kahit maliit lang ang kanyang pwesto. Ayan po, medyo madilim. Tapos ito po, meron pa rin sa maliit na pocket dito. Hanggang dito po sa right side, pero kapiraso lang po, siguro cellphone. Then of course, naka-mechanical key pa rin po siya. Then, medyo malapad naman ang kanyang footboard. So ito, testingin natin mamaya, susukatan natin. Na ito, maganda yung kanyang footrest. Naka-shape po siya, naka-hulma siya dun sa pinaka-body niya, kaya hindi po siya pangit tignan. Ayan. Then ito, meron pa rin po siyang kickstarter. Then naka single sided shock lang po ang kanyang rear suspension. At tapos ang kanya naman pong front suspension ay ordinary na telescopic fork po. Then ito, meron po siyang speed sensor at naka single disc po siya dito sa kanyang front brake. Then ang ganda ng kanyang mags na
Naka-combine po ng matte black at saka naka-chrome po. Then ang sukat po ng kanyang gulong dito sa front ay nasa 70 by 90 by 14 po. Okay, sa likod naman, balik tayo. 90 by 90 by 14 po ang kanyang sukat ng gulong dito sa likod, na tube type pa rin po ang Wanxing na brand ng gulong to. So of course made in China po siya. Then nakaano po siya, mechanical drum brake dito sa kanyang rear brake. Okay, tignan naman natin yung kanyang U-box. Buksan lang natin. So dito nga pala ang susian sa ilalim. Okay, nasanay tayo sa mga maxi scoot dito pala. Okay, bukas na. Okay, dito po nakalagay ang kanyang battery. Then meron pa siyang, eto, pinakatakip ng battery. Ayun, eksakto lang sa ating mga documents, basic tools, at saka ilang kapote o kaya raincoat o yung motorcycle cover. Okay, meron po siyang 5 liters na fuel tank capacity na umaabot naman po ng 45 to 50 kilometers per 1 liter ang kanyang fuel consumption. Na sigurado po kanya namang maximum speed, dahil ito po ay 125 nga lang po. Asahan natin kaya po nito magpatakbo siguro ng mga 90 km per hour hanggang 100. Depende na lang po sa tibay ng dibdib ng riders. Okay, na-amaze po ako sa kanyang air cooling cover. Ito, pinasapan cover niya. Ang ganda po ng pagkaka-design. Maangas, mapapagkamalamong naka-liquid cooled na siya. Then may cover na po yung kanyang elbow ng muffler. Ito, na plastic naman po. Tapos ito yung kanyang heat guard. Then ayun, nilagyan na ng battery sa gas. Mati-testing natin. Puntahan na natin yung kanyang kulay black. Okay, available po sa 3 kulay pa lang po ang sinabi sa atin ng staff dito. Meron po silang white, black at yellow. Okay, ito po yung kanilang kulay black. Ayan, ikutan na muna natin. Okay, buti meron pong manual dito. Makakakuha tayo ng mga ilang detalye niya. Ayan, kumpleto naman. Tignan naman natin yung kanyang mga decals and sticker. Okay, dito sa side bearings po niya, ito, naka-indicate po dito na Flex 125i. Then dito meron siyang color combination ng sticker na white and pink. Then dito meron, ayan yung kanyang pinaka-logo ng Rusi sa tagiliran po. Then dito sa pinaka-harap po niya, ayan, yung pa rin, pink at white combination na meron pong 125i na ito yung kanyang molde name na Flex. Then yung logo ng Rusi nandito po sa front fender niya. So konti lang po ang kanyang decals, medyo maliliit na po. Okay, wala po ako makitang ginayahan o kapareho ng unit na to. So parang unique na design po siya ng Rusi. Naka-matte black finish po dito sa kanyang harapan fairings na may combination naman po ng carbon finish na black din naman. Kaya ito, maangas po ang harapan nito. Okay, sakyan natin ha. Mukhang maliit lang po itong kanyang pinaka dimension. Okay. Ay, chinelas lang po tayo Malapit lang bahay natin dito. Okay. Ito, maluwag po sa kanyang footboard. Then sa turning radius, eksakto po sa ating hita. Pero hindi naman siya didikit. Okay. So parang medyo mataas po ang kanyang seat height. O naka center stand lang tayo, kaya gano'n. Mamaya tatry natin. Okay. Ito po ang kanyang high beam, low beam. Yung kanyang horn. Then turning signal. Mukhang ito na po ang kanyang hazard. Ito po. Siguro pag pipindutin sa gitna yun ang hazard. Yung kanyang kill switch, ito po sa right side. Then ang switch po ng headlight, DRL, saka switch off. Then yung kanyang push button.
Okay, check na natin yung kanyang digital panel. Oh, wow. Okay, inverted din po. Ang ganda, ang liwanag ng kanyang pinaka speedometer. Okay, ito, isa-isahin natin ha. Dito sa taas po, ayan, meron siyang orasan. Ayan, 12:21. Then, speedometer po, ito sa gitna. Then, ito yung kanyang pinaka odometer. Ayan, yung 1 kilometer. Then, ito po yung kanyang fuel indicator. So, ito po, nilagyan ng gasolina. Tetestingin natin dito lang. Kasi, wala pa yatang 1 liter yung nailagay. Okay, testingin natin siguro yung kanyang yung kanyang mga signal light. O busina muna. Ayun. Ayos. Tama lang ang tunog, hindi maingay, hindi mahina. Yan, average lang naman. Ay, may sumasagot. Okay, bababa tayo para makita natin yung kanyang mga full LED na ilaw. Okay, dito sa kanyang okay, nasa gawing baba po yung kanyang signal light dito sa left side. Okay, sa kabila naman. Okay, check natin kung hazard talaga yung function yung nasa gitna na button. Ano po? Ito ho eh. Tingnan natin ha. Hindi ho, switch off talaga. Okay nga pala mga ka-riders, yung kanyang switch ng hazard. Halimbawa po, ayan, naka left turn tayo. Pag hindi nyo siya pinatay, o ayan, nabuksan natin. Pag diniretso nyo po siya na switch sa kanan, magig-hazard po siya. Ayan. So kung halimbawa naman na talagang mag-right turn lang tayo, naka-left turn tayo, patayin muna natin, saka tayo mag-right turn. Ayan. Tapos kung i-hazard, emergency, isang pindot pabalik sa kaliwa po. Ayan. So ito yung isang switch naman. Ito basta nag-open po tayo ng engine, kahit hindi pa tayo nag-i-start, may ilaw na po itong kanyang DRL. So pag halimbawa naman po na ayan, buksan natin ito, yung switch na to, yung sa headlight, ayan po. Nakabukas na po ang ating headlight. So halimbawa naman na papatay natin, ayan, kaganda, pwedeng patay yan, maliwanag naman. Okay, balik natin sa headlight. Tingnan naman natin yung kanyang high beam, low beam. Okay, yan po ang high beam. Okay, bali dito po sa taas ang low beam, dito sa pangalawang layer high beam naman yan. So ito, wala po ito. Bali design na lang po ito. Kala ko may ilaw pa po rito eh. Okay, ito po ang pinakamukha niya. Okay, Sir Gerson, assist tayo ni Sir Gerson. I-sound check natin sa kanyang tambucho. Sige, sir. Ayan. Okay, malinis, suabe ang kanyang tunog. Hindi masakit sa tenga, buo pa, siyempre. Okay, wala pong kill switch yung kanyang side stand. Ayan, no? Kaya mag-iingat na lang po tayo pag tayo magmamaneho dito sa siguraduhin natin na hindi tayo naka-side stand pag tatakbo. Okay, maswerte tayo. Pina-testing sa atin itong i-test ride natin itong Rosiflex 125i. Okay, ito. Dahan-dahan muna tayo kasi nasa loob po tayo ng Rosi eh. Baka tayo makasagasa. Okay, ito napansin ko ho parang nasa 4K RPM po bago siya umarangkada. So, ang advantage po ng ganun, kasi yung iba ayaw ho ng medyo delayed ang throttle. Gusto pagkapiga, arangkada agad. Pero sa akin po, mas maganda po yung delayed kasi in case of may angkas tayo ng bata at mapaglaruan yung ating throttle, kagaya ng naging experience ko po, piniga ng anak ko, ayun, arangkada kami agad, butit hindi kami bumangga na agapan ko. So yun po, ang purpose po nun, parang yun po yung neutral mode ng ating motorsiklo para makapag-ready tayo, hindi katulad nung pagka-pihit natin ay lipad agad tayo. So ito po, inoobserbahan natin. Okay naman po, swabe ang kanyang takbo. At hindi tayo pwedeng lumayo. Dito lang kasi baka hindi umabot yung gasolina po natin. So ayun po, ito, wala tayong masyadong vibration na nararamdaman. Okay naman po ang kanyang riding position. Hindi madulas yung kanyang upuan. Kaya ito, komportable po tayong nakakapag-drive.
Para lang po tayong namimisikleta, kumbaga. Yun lang po, medyo mataas po ang kanyang seat height, nasa 770 mm. Palibasa tayo po ay 5'8", kaya hindi po tayo nahihirapan. Pero okay naman po ang kanyang ground clearance, nasa 130 mm, kaya kayang-kaya po ito ng ating mga average height na mga ka-riders. Okay, meron po siyang 8 horsepower at 7.5 RPM. So average na po ito para sa 125cc na motorsiklo. Then ang kanya naman po maximum torque ay nasa 7.2 Nm at 7,000 RPM. Then nasa 9.2:1 ang kanya naman pong compression ratio. Okay, ito pa po ang kanilang mga available na units as of April. Ano po? Nandito pa rin si GP150 ng Rusi. O, ito po yung Rusi Plus 150. Then ito si Delta 150. At yung dati natin na i-vlog, ito si Rusi Flame 150. Okay, siguro next week ito naman ang ating mai-review. Itong kanilang Rusco Piaggio. Okay, para po sa mga interesado sa Rusiflex 125i, ito po ang kanyang cash price. Nasa 60,000 po ang kanyang pinaka cash price. Then magda-down lang po tayo ng 4,000 sa installment basis. Then sa monthly po, ito ho, sa 3 taon nasa 2,720. Tapos sa 2 taon po 3,650. At sa sa 1 taon naman po ay 6,445. Then may rebate pa rin po siyang 300 pesos kapag update po tayo magbayad. Okay, sa mga nag-uumpisa pa lang po ng pag-motorsiklo, kung talagang ang hanap natin sumigit tayo. Ayos ang hanap natin affordable na motorsiklo. Wala naman pong masama kung itatry natin ang mga made in China o Rusi na motorsiklo. Dahil kung yun lang po talaga ang kaya ng bulsa natin, ito nga po para sa atin. Pero kung kagaya na sinasabi ko, kung meron naman tayong budget at kapaglaanan natin, dahil talaga naman yung motorsiklo ay necessity para sa ating pang-araw-araw na service, ay ano po tayo, mag-branded tayo siyempre. Pero nandito lang po talaga si Rusi para sa ating mga hindi ma-afford ang mga branded na motorsiklo. Kaya ayun, para sa ating mga naghahanap buhay, sipag lang po ang katapat para makuha natin yung ating mga pinapangarap. Hanggang sa muli, like, comment, and subscribe sa ating channel. Maraming salamat po.